Piso na 1906 ang taon, United States of America, Pilipinas. Bakit ito ay napakamahal, gayong ito ay silver lamang? At iyan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo lahat, mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Shout out kay Nobo Lucas. Sir, sana mabigyan mo rin ako ng Magic Black Stone at Gold Test Acid. Your wish is my command. Sagot mo muna ang shipping, kaibigan, dahil mahal din po ang bili ko sa mga yan. Usap tayo sa ating FB page. Doon mo ilatag ang iyong address sa akin kompleto. Shout out kay Nobo Lucas. Shout out po sa inyong lahat, sa mga bago at dati na sa aking channel. So sa video po natin ito, ay nilagyan ko ng pamagat na bakit nagmamahal ang isang silver na coins o barya. Bakit nga ba? Una, kaya po nagmamahal ang silver coins ay dahil po sa kanyang timbang. Ang mga coins po ay may kanya-kanyang size, may kanya-kanyang bigat o timbang, at nagmamahal ito ayon sa kanyang presyo o timbang. Mas mahal ang mabigat na timbang kaysa sa magaan. Pangalawa, nagpapamahal po sa isang baryang pilak o silver coins ay ang kanyang kasaysayan. Kung ito po ay may magandang kasaysayan, mamahal po ang isang barya. Ngunit ang 1972 at 1974, pisong kalabaw, sabi sa mga comment ko, mali daw ako dahil ang mga pisong yan daw po ay mahal dahil sa kasaysayan. So kaibigan, sa nag-comment yan, alamin niyo po ang kasaysayan yan para malaman nyo na yan ay walang magandang kasaysayan at yan ay wala pong halaga. Okay? So dito po tayo sa isang klase ng perang silver na naging pera din po natin nung panahong tayo po ay nasa sakop pa ng Amerika. Ito po kung tawagin ay ang United States of America, Pilipinas. 1 peso, 1906. So ang tinuro ko po sa inyo, sa mga nauna kong vlog, ang siguradong nabibiling coins, 1945 pababa. Ngunit may peke din po noong 1945. Dapat nyo pong malaman yan. Ngunit sa series pong yan, meron pong isang special coins na ito ay ang taong 1906. Bakit napakamahal po ng 1906? Bakit po yan ay mahal sa tingin nyo? Dahil ito ay kakaunti lamang. So kaya po pala nagmahal yung 1906 na coins dahil ito po ay kukunti na lamang. Ano bang bansa ang gumawa nito? Ang gumawa po ng coins na yan na bansa ay ang US, ang United States of America. Sapagkat nung panahon pong 1906 na yan, yan po ay nasa sakop pa tayo ng bansang Amerika. Kaya nga po, sakop pa tayo ng kano. Kaya nga po, ang nakalagay, United States of America, Pilipinas, ginawa po ang coins na yan sa US. Sa United States of America. Anong metal ang ginamit dito? Bakit napakamahal nito? Ang ginamit po dyan ay silver. Silver na may content na 90% silver at 10% lamang ang copper. So mataas po ang kanyang pagkaka-silver. Ngayon, ilang piraso po ang ginawa ng US na 1906 silver coins? Ang ginawa po ng US niyan ay 200,000 pieces. Yan po ang bilang na ginawa ng US na 1906 silver coins. Ngayon, kung 201,000 ang bilang, ay napakarami nito.
Pero bakit ang sabi ay kakaunti lamang? Marami nga pong ginawa, napakaraming ginawa, pero kakaunti lamang ang natitira sa panahon ngayon. Bakit? Kaya po nagpapamahal sa coins na ito. Kaya po ito nagmahal dahil nga po sa ang natitira ay iilang piraso na lamang. Bakit ito ay mahal? Gayong gawa lamang ito sa silver. Diyan na po papasok ang salitang kasaysayan. So kaya po nagmahal ang 1906 na coins, bagamat ito po ay silver lamang, dahil po sa kanyang kasaysayan. Ano ba ang kasaysayan ng 1906 coins na silver na dati nating pera? Noong taong 1906 po, ginawa ng Amerika ang Series 1906 na may bilang 201,000. Ngunit nung time na yon ay bigla pong tumaas ang value ng silver. Napakataas po ng value ng silver. Kaya ang ginawa po ng Treasury, ng bansang ito, ay agad pong pinigil o inihinto ang paggawa ng 1906. Ngayon, nung pagpigil nila, inihintong paggawa, then, in-order po nila na ibalik, likumin muli yung mga 1906 na coins dahil nga po sa ang nilagay nila dito ay mataas na content ng silver, 90% silver. Kaya ang ginawa nila, agad nila itong ibinalik o nilikom. At pagkalikom po nila, ito ay binago po nila at ginawa naman po nilang lumabas yung taong 1907. 1906, ang sinunod nilang ginawa ay 1907. So, nasira po yung 1906 at ginawa ulit na bagong coins, lumabas po yung 1907 na medyo mababa na po ang content ng silver, 80% silver, 20% naman po ang copper. Ngunit, nang yan ay i-recover ng Treasury, hindi po lahat ay nakuha. Siyempre, hindi naman po lahat ay nag-surrender. Di ba, noong unang panahon ni Marcos, nag-order ang Pangulo, Bangko Sentral, na i-surrender sa mga bangko, yung mga sinaunang pera, surrender, ipinapalit. Yung iba, hindi po na naipapalit. Kasi maaring hindi nila alam or maaring malayo sila sa kabiasnan o talagang ayaw lang nilang palitan. Kaya po doon, sa dami ng 201,000 na ginawang silver coins na 1906, ni-recover po lahat yan ng Treasury o karamihan po yung ni-recover. At may ilan-ilan lamang pong natira, ito nga po ay yung hindi po naisuli ng mga taong may hawak nito. Kung kaya sa panahon ngayon, iyan ay napakamahal dahil yan po ay special na po yan sa mga kolektor ng silver. Lamang Ngayon, ang bakit may naging alam. special ang 1906? Dahil nga po sa kanyang kasaysayan. Dahil sa lahat ng coins na nilabas ng United States of America, 1945 pababa, kasama na po ang 1906. Tanging 1906 lamang ang kanilang agad pinigil ang paggawa at pagdami nito, agad ni-recover dahil nga po sa napakataas na content na kanilang silver at ito ay pinalitan po nila ng mas mababa na silver. Kung kaya't ang lahat po ng kolektor ng coins ay naghahanap po ng 1906 na coins. Yan po talaga ang collectible coins. Yan po talaga ang rare coins. Napakahirap hanapin. Nadyasikasuho na nga po yan. Ngunit ang presyo, hindi po ako magbibigay ng saktong presyo dahil ang katotohanan, para lang po sa akin, yan po ay priceless na. Dahil yan po ay may magandang kasaysayan at talaga pong napakamahal ng coins na yan. Alam niyo po ba sa lahat ng coins na yan, 1945 hanggang 1901, lahat po yan ay nahawakan ko, lahat po yan ay nabili ko na sa taong 15 years kong pamimili ng ginto pilak at ng mga barya. Sa lahat po ng coins na yan, mula 1945 hanggang 1901, isa lang ang hindi ko pa nabili, ngunit may nahawakan na ako at nakita, yung 1906.
May isa akong alam na 1906, inoperan ko na po ng malaki. Hindi po talaga binigay sa akin. Bakit? Siguro, alam po ng matandang ito, kasi matanda ng may-ari, alam niya ang kwento ng ganyang barya dahil 1906, yan nga po ay agad inhinto dahil po sa pagtaas ng silver at pinababa nila ang content ng silver mula 1907, 1945 at yan po ay ang kinalabasan ng kanilang coins. Naubos ang 1906 at kinuha na recover ng treasury at pinilatan po ng mas mababa na content ng silver. So kaya po, unang-una, ang nagpapamahal sa mga silver coins ay ang bigat niya. Pero higit sa lahat, nagpapamahal din po sa coins ay ang kanyang kasaysayan. So sa lahat po ng nanonood, wag po kayong mag-alala. Marunong po tayo sa kasaysayan. At sa nagsasabi na ako daw ay hindi coin hunter, ano po, isa lang ang masasabi ko dyan. Kapag nilatag mo ang real account mo sa ating YouTube channel, makikipagpaligsahan po ako sa iyo. Ano po? Bura ang YouTube channel pag ako'y tinalo mo. Kung isa ka talaga sa coin hunter, pag tinalo mo ako, burahin mo. Pabubura ko ang channel ko, burahin mo din ang channel mo kapag tinalo naman kita. Pero isa lang ulit ang sasabihin ko sa iyo. Yung maipakita mo lamang yung real account mo sa mga comment mo sa akin, panalo ka na po sa akin. Pero kung sasabihin mong hindi ako coin hunter, tayo po ang legit na coin hunter. Dahil po ang tinuro natin ay may kasaysayan. So, dun sa mga nagagalit sa akin, mga vlogger po ng error coins, ang sabi sa akin, wala daw po talaga akong alam dahil ang error coins daw po ay may kasaysayan. Ano ba ang kasaysayan ng error coins? Ano po? Ibig sabihin, nung gawin ng Bangko Sentral, reject ang error coins sa kanila eh. Kaya lang, kahit reject, may nakalusot sa merkado. At yun ay ginagamit natin dahil pera yan ng Republika ng Pilipinas. Ngayon, doon sa reject na kalusot, bakit binibigyan nyo ng napakamahal na presyo? Huwag po kayong magagalit sa akin dahil tinuturo ko lamang ang katotohanan. At huwag na huwag nyo din po akong tinatakot. Ang sabi sa akin, kapag daw magaling, marami daw kalaban, kaya daw umayos-ayos ako. Isa lang ang hamon ko sa ganyang mga vlogger. Gusto mo lumakad tayo sa isang lugar na maraming tao. Pakilala kang vlogger ka ng coin, error coins. Pakikilala ko, ako si Mordan Treasures na vlogger ng coins. Tignan ko kung sino kukuyugin sa ating dalawa. Sa daming naniwala na mahal ang coins, ano po, ni isa, wala kayong sinasagot sa mga comment nila. Pero ako, kahit saan tayo makarating, patutunayan ko sa iyo na lahat ng tinuro ko, pagdating po sa coins, pangungulikta ng coins, lahat ng tinuro ko, on time, anytime, mabibili at maibebenta. Pero kaya ko din patunayan sa iyo, anytime, hindi mabibili yung error coins mo pagdating sa mga tunay na buyer. So, wag po kayo magpauso ng mali dahil pag kayo ay nakilala ng mga naloko nyo, kaya nga po ayaw nyo magpakita ng mukha, di ba? Dahil takot kayo na magpakilala. Pero tayo, nasa katotohanan po tayo, hindi po tayo matatakot kailanman. At uulitin ko, huwag kayo sa aking magalit dahil katotohanan lamang ang aking tinuturo. Sa mga bagong dating, ano po, kung nagustuhan nyo, pakisusunod nyo po ang ating channel. Pakihit nyo po ang notification bell. Lagay nyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo nga po, pakilike, pakishare nyo po sa lahat ng ating mga kaibigan, kakilala, GC na mahilig po sa mga error coins. Dahil yung error coins mo, aamagin na yan dyan, hindi po yan magmamahal. Uulitin ko sa inyo, walang reject na ginawa ang company na nagmahal ang halaga. Lahat ng reject, tinatapon po yan. Ngunit, ang tinuturo kong coin sa inyo, anytime, mabibili sa presyong sinasabi ko po sa inyo. At ang taong 1906, kapag meron po kayo dyan, yan, kailangan po ha, yan po ay original at perfect. Marunong po tayo kumilatis ng original yan. Sisiguraduhin ko po sa inyo, mga kaibigan, Kamordan Treasures, yan po ay napakamahal. Magkano? Mapatutunayan ko sa inyo yan pag yan po ay hawak nyo na. Kasi pagdating po sa coins na
rare coins at makasaysay na silver, dyan na po talaga nagkakaiba-iba ang presyo. Kasi marami pong buyer niyan, nag-aagawan po sila, magkakaroon po ng bidding yan. Pero isa lang ang i-assure ko sa iyo, mahal po yang makukuha. Hindi po yan basta-basta presyo ng silver lang. Ang katapat po niyan, kahit yan ay silver, ang katapat po niyan ay gold coins dahil sa kanyang kasaysayan. Sa mga bagong dating, very welcome po kayo sa ating YouTube channel. Sa mga datihan na, taga-suporta, maraming pong salamat sa inyong lahat. Salamat po. Tulungan niyo ako sa paglago ng ating YouTube channel. At pakiusap ko po sa bawat isa, huwag niyo naman pong i-skip ang ating ads para po may pumapasok na kahit papaano revenue sa atin pong channel. Okay? Dahil pag iyan po ay ini-skip niyo palagi, baka po ako'y tamarin na pong mag-vlog. Alam niyo po bang gagawin ko? Kapag lagi niyo po yan ini-skip, walang pumapasok na revenue, hindi na po ako magbablog. Magbabago na po ako ng content. Ano po? Hindi na ako magbablog. Ang gagawin ko, mag-a-apply na lang ako na mag-artista. Okay? Kaya po, huwag niyo pong i-skip ang ating mga ads kung ayaw nyong mag-artista na lamang ako. Ano bang gusto niyo, mag-artista ako o mag-content creator tayo patungkol po sa mga coins or precious stone, precious metal. So, salamat po. Nawa ay may natutunan kayo sa ating content na ito. Sa mga may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Sa gustong mabilis ang usapan, may FB page po tayo, More Than Treasures. Wala pong sama ng loob sa mga tulad kong content creator. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak, sa ito, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng dito. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan ng ginto. Agad ang alahero, eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.